Okay, so, ide-discuss ko ngayon yung computation ng expanded reusability 'no, for ARCs. With respect to the level 1 level 2 vertex simplification of an input RDLT with an RBS. So suppose ito yung example natin ng input ng RDLT. Ito yung RBS na bounded by itong visual representation lang 'to 'no. May formal naman na definition how to define yung boundary ng RBS. So, yan. So for this input, si X2, X3, X4 and lahat ng arcs na nagko-connect sa kanila, composed to RBS. So by the paper on yung classical soundness for RDLTs, okay, with consideration na doon sa existence ng RBS, yan, sa WCTP paper, may algorithm doon, okay, known as the expanded vertex simplification algorithm na nagpo-produce ng level 1 and level 2 vertex simplified multigraphs at yung construction na ginagawa niya sa dalawang simplified multigraphs na to from this input, pwede niyong basahin dun sa paper, but ang general idea would be, okay, for the level 1, yung magko-compose ng level 1 would be yung components na nandyan sa labas ng RBS and yung mga vertices inside the RBS na may bridges, whether that is an in-bridge or an out-bridge, no? At least isa lang, magiging part na sila ng level 1. And then, as per the paper 2, so alam na natin paano mag-determine ng abstract arcs, which represents yung paths from one retained na vertex ng RBS to another, no? For as long as meron kang na-establish dito na series of connecting arcs sa dalawang vertices na yun. Okay. So previously, ang nandito lang sa vertex simplification ay yung mga C-values or the conditions. So lahat ng C-values na nandito sa input RDLT, whether that's epsilon or sigma, for as long as andyan ka sa labas ng RBS, inherited yon dito sa level 1. And for abstract arcs, okay, dahil wala naman tayong pakialam sa conditions na nandito sa loob with respect to yung condition sa labas, dun sa type alikeness, no, na definition of arcs. No? So, ginagawa na lang natin as a representation to the conditions na nandito, okay, na ignored, epsilon na lang. So, yung sa WCTP paper, okay, napakita doon ng computation ng expanded reusability na galing, yung konsepto ng reusability ay galing sa PJS na paper, no? It just tells you na kung meron akong RDLT na walang RBS, yung reusability ng kada arc doon would be would correspond to the number of times they're actually used in an activity. And if we take yung pinakamalaking activity at pinakamaraming use, no, possible, accounting yung cycles na nandun sa RBS na na-involve yung arc ngayon, yung sum na yun would be the reusability of that arc. At kung sakali na meron ng RBS, okay,
the context is still the same. So titingin tayo kung gaano karaming beses pwedeng magamit yung isang arc. Okay. Accounting na pwedeng maraming beses papasok ka sa RBS, nagre-reset yung allowance nun on the reachability upon exiting the RBS. So kung sakali na maglo-loop back and you enter the RBS, magagamit pa rin yung maximum number of time na kaya mong number of times na kaya mong magamit ulit yung arc na yun. Kaya makikita natin, for example, ito, si X2, X4 sa level 1, yung mga expanded reusability na nag-a-account na ng reuse with consideration sa reset, ayan, nandito enclosed in parentheses, no? So, yan. And yung L dito, which is the value after the constraint, would simply be the expanded reusability plus 1. Nagdadagdag tayo ng isa dyan to account na yung mga PCAs, no, na nasa labas na sila yung nagko-control. Okay? Kung 5 yung computed mo na number of times na maximum na mare-reuse yung nandito, okay, based sa, say, 5 din na number of times na pwedeng pumasok. Okay? Dahil we want to declare na itong arcs na nandito sa loob are non-critical, kaya tayo nagdadagdag ng isa dun sa magiging derived L ng arc na yon. Kaya 6 plus 1, 7, no? So, paano ba tayo nagko-compute ng expanded reusability sa level 1? Okay. So, ina-account natin, tinitingnan muna natin, ini-enumerate natin yung mga in-bridges na nagiging pamamaraan na papasok ako dun sa cycle, no, na nagbebelong yung arc na pagko-computean natin ng reusability. Okay. So, for example, X2 is X4, yung in-bridges na pwedeng magkaroon ng entry or re-entry, no? Para magamit natin itong X2, X4, ay si X1, X2. Okay, so dito nililista natin ano yung mga in-bridges na yun. Part din ng in-bridge set ni itong X2 na to ay si X6 to X2. Okay. So, yung L value niya galing sa taas, yung input dito is 1 and 5. Okay. That would give you the number of times na papasok, no, kayang pumasok ulit sa RBS through X2, through its in-bridges. Okay, so yung expanded reusability, ay nilagay ko muna dito na, okay, kung ito isang beses pwedeng pumasok from X1, so that's the L value, 1 multiplied by ilang beses ba ang yung ilang beses magagamit yung ina-analyze natin na arc. So, for this case, yung reusability ni X2 at X4, so hindi naman siya na-involve dito inside. Walang loop, no, sa loob. So, yung reusability niya ay 0. And then, dinadagdagan natin ng 1 dun sa equation, no? Kasi gusto din naman natin ma-account na kung makapasok dito, at least yung multiplier natin dito hindi magzi-0. So, plus 1 yan. So, yan. And then, kagaya din dito, 5 multiplied by the reusability of X2, X4, which is still 0, plus 1. So, yan yun. The total is 6. Na? And therefore, dun sa level 1 vertex simplification,
6 yung expanded reusability ni X2, X4, and then 7 yung L value ni X2, X4 sa level 1. Okay, however, please note yung details ng computation dito ng expanded reusability. So, simplistic lang yung sinabi ko kanina just to give you an idea. But yung detalye talaga is, okay, tinitingnan natin din na ano-ano ba yung mga loops na pwedeng makapag-impluwensya ng paggamit din ng in-bridge, no? Kasi pwede naman na mas maliit yung times na ma-access mo itong in-bridge na to dahil may nagko-control na critical arcs doon sa mga loops na involved tong si X6, X2. Kaya tayo etong consideration on this multiplier small l uv, ayan. Tinitingnan natin ano ba yung minimum. Etong L value niya or yung suma ng lahat ng L values ng mga PCAs ng cycles na nai-involve siya. Okay, so ano-ano ba yung cycles na nai-involve? For example, ito si X6 to X2. So, isang sample doon ay X2, X4, X6 back to X2. Meron ding X2, X4, X5, X6, X2. Okay, so yung konsepto nga ng naghahanap tayo ng minimum na critical arc, or for this case dahil yung cycle natin ay may part na nasa loob, meron ding part na nasa labas. So ang sabi doon sa paper, no, is dahil volatile na tong value ng L, okay, sa loob, hindi siya magandang gamitin bilang pang-control at pag-determine ng gaano kadaming times ginagamit yung ibang components ng loop na yan. Kaya tayo nagde-declare ng pseudo-critical arcs, no? So for this case, ignoring etong mga nandito sa loob for that reason. So yung PCA or pseudo-critical arc netong cycle na to is just so happen na 5 yun. Itong pseudo-critical arc din ng X2, X4, X5, X6 to X2 ay siya din. So, alam natin unique dapat yung tinitingnan natin. So, kuhain mo yun, yung set na yun. Okay? And take the sum. Okay? Take the sum of all the PCAs of where nai-involve itong in-bridge na to. Okay? And then, kung ano man yung mas maliit, yung value niya ba or yung suma na yon, okay? So for this case, yung suma niya is also 5, no? But 5 din naman yung value niya. Okay, so 5 and 5, ang minimum ay still 5. Kaya yung nagiging multiplier natin dito si small l uv ay 5 pa rin naman. Okay? Kung hindi na i-involve sa cycle yung in-bridge, therefore, isang beses lang din naman yun. So, sabi dito, if no cycles exist, 1 yung magiging multiplier mo. Okay, so that accounts kung isang beses pasok, no? Ayan. Okay. So, ano pa ba? So, yung andito, again, so emphasize ko lang, yung nandito, yung isang factor, RU prime of xy plus 1, yan yung reusability ni xy dun sa loob lang, no? Dun sa loob lang ng RBS. So, eto for example, 0, si x2, x3, yung reusability ni x2, x3, dahil siya naman yung critical arc dito sa cycle na to. So, hindi tayo nagko-compute ng reusability ng critical arcs, no? As is, kasi sila yung
pinipili natin na magko-control at magiging reference ng reusability ng iba. So, kaya andito din, no? Kung critical arc siya dyan sa loob, for that cycle, iset mo bilang L equal to L of XY, yung reusability niya. Okay. So, for X to X3, okay, so yung loob niya is 2, reuse ay 2. And then plus 1 based sa equation na sa expression na to, okay, multiplied by itong L of XU, okay, 1 kung by this criteria, no? And then plus yung N3 din, 5, and then 2 plus 1 again. So lahat ng in-bridges pa din ni X2, X3 with reference and with consideration din sa mga cycles, no, na partly meron sa loob, partly meron sa labas. So yung tinitingnan mo lang is nasa labas yung suma ng mga L values ng PCA. Okay. So ayan, so ang expanded reusability ni X2, X3 ay 18, expanded reusability ni X3, X4 ay 6. Okay. So ito yon. Now, dun sa abstract arcs, no? For example, etong si X2, X3 to X4, it is represented by this abstract arc. Okay, so alam natin na itong abstract na arc na to represents X2, X4, X2, X3, which has the expanded reusability of 18. And X3, X4, which has the expanded reusability of 6, no? At dahil alam natin na every time na pumapasok tayo dito sa path na to, itong path na to, yung magdidikta ng gaano ba kadaming beses itong buong path na to gagamitin, ang magdidikta nun is yung minimum. So kahit gaano man to kahaba, always compute the reusability of each of the arcs involved dyan sa path na yan, represented by the abstract arc, and then kunin mo yung minimum, no? And that will be the reusability of the abstract arc. Okay, so ito lang din, 6 and 7. Now this is also a set of arcs na andito represented by this abstract arc. So yung reusability ni X2, X3 at expanded reusability din ni X3, X2. So X2 to X3 ay 18, and then X3 to X2 inumpit ko ba? Basta smaller X2 to X3 18. Definitely mas magiging malaki itong nandito na expanded. Hindi, pareho lang pala. Kasi ang reusability din nitong si X3, X2 ay 2. Kasi ang didikta din ng ilang beses ito gagamitin ay yung critical arc ng cycle niya. So 18 pa din. So minimum is still 18. So kaya itong self loop na to representing this path 18. And then yung L value niya is the expanded reusability plus 1. Okay? So ayan. Ito palang pagsiset ng L value dito sa level 1, okay, step 3 to nung expanded vertex simplification algorithm. Okay? So, ayan, nagdadagdag tayo ng isa. Okay. So, ito, no, just to illustrate itong sinabi ko kanina na titingin pa rin kayo doon sa cycles na nai-involve yung in-bridges. So, especially dito sa mga arcs nga na may part ng cycle na nasa loob, may part din na nasa labas. So, titingnan natin yung PCA as per dito. So,
Ayan, so for example, suppose ito yung itsura ng RDLT, no? Hindi na lang ako naglagay ng mga values dito sa loob. Titingnan lang natin yung influence ng InBridge doon sa reusability ng magiging arcs, no, doon sa expanded level 1 vertex simplification nito. Okay, so kung titingnan natin, ilang beses ba pwedeng pumasok sa RBS dito through this, no, 4. Itong InBridge na to na may L value of 4. Now, magtanong tayo, ilang cycles at ano-anong mga cycles ba na nai-involve tong InBridges na to? So, isang cycle would be this series, no? And then, meron pa ba? Ito din, no? Yan. Okay? Meron pa ba? Yung mas malaki. Andito sa outer, no? Yan. Okay? So, possibly pala, etong si InBridge na to, okay, dahil may loops na i-involve siya, we should account na yung total number of times na maaaring makabalik tayo dito sa InBridge na to. And we know na ang magkocontrol ng ilang beses ba papasok dito is dito, itong mga cycles na nai-involve. Now, dahil etong cycles na to, yun nga, merong part na nasa loob ng RBS, meron ding part na nandito sa labas. So, maghahanap ka nga ng PCA for each of the cycles there. So, with respect to itong cycle na to, yung PCA niya, yung magkocontrol ng ilang beses ba papasok to, would be 2. Ito din, na cycle, 2, no? Okay. Ito din, ang possibility niya ay twice, no? 2. So, if we view it pessimistically, no? At the most, kung hindi man to join, okay, pessimistic talaga pa tayo tumitingin. Kung hindi to join, and suppose this is epsilon, yung pwedeng ilang beses ba mababalikan tong si InBridge ay yung PCA L value, so 2 plus 2 plus 2, no? Ito yung sum na to. Okay? Yan. So, 6 yun, no? 6. 6 times pwedeng bumalik. At maaaring pumasok ulit dito sa InBridge na to. But, we always take into account na ano ba ang mas maliit? Yung maaari kasi na mas maliit to. So, kahit man nakabalik ka 6 times, basta mas maliit to, siya pa din naman eventually yung magkocontrol, no? Okay? Pero, kung yung suma naman would be smaller than 4, ayan. Okay, so suppose yung total mo is 3 lang. So, 3 times lang din siya makakapasok. So, yung magiging multiplier mo dito ay 3. Okay? So, ayan. So, ganun yung pag-compute, no? Same din dito sa etong InBridge na to. Okay? So, titingin ka, ano ba yung mga PCAs dito, which is 2 and 2, no? Okay, and then sa totoong buhay, pag in-execute talaga natin yung activity extraction algorithm naman, okay? Dahil ang projection natin is at the most 4 to, but in actuality, dahil join to, actually 2. So, but at least kung 5, whether that is, ang naset natin ay 4 or 2 lang yung nandito, ayan, we're still safe na tama pa rin yung estimate natin dun sa expanded reusability, no, ng pagpasok dito, kung epsilon man to or a join. Okay? So, ayan. Sana ay clear yung explanation na to.
Thank you.